po yung katabi nyo. Magandang gabi sa inyo. Ito na, maghanip ako. Ang ginig. So, ngayon po ay atin pong simulan yung unang series na tatalakayin po sa gabing ito. And hopefully, magiging bukas tayo para dito dahil kanina tinanong po kayo kung gusto niyo magtagumpay. At lahat naman po tayo gustong magtagumpay. Sabi nga ni Saint Jerome, marami ang nagsimula pero kukunti lang nagtapos. No? At yun ang gusto natin na sana maraming magtapos. Kaya lahat tayo ay magtapos. So ito po yung pinaka-title niyo sa series, A Successful Strategy for Victory Over the Devil. So the first topic, submission to the Father. So titignan po natin ang 1 Peter, the 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. So sabi po, discipline yourselves, keep alert, like a roaring lion, your adversary the devil prowls around, looking for someone to devour. Resist him, steadfast in your faith, for you know that your brothers and sisters in all the world are undergoing the same kinds of sufferings. So lahat naman po tayo nagkaroon ng suffering. Kahit sinong maglilingkod, no? Mayroong suffering talaga. Kahit hindi ka magsiserve sa simbahan, may suffering. More than tayo na nagsiserve sa Panginoon. So ang pinaka-emphasize natin yan, yung resist him, no? Kalabanin, talagang daigin ang kaaway. So ano ba ibig sabihin ng resist? So the word resist means to withstand, to be firm against someone else's conceits. The word resist also indicates that we are not to flee from this enemy. So hindi tayo ang tatakbo, kundi ang kaaway. Diba? Amen? Okay, so courage is called for his fight. The Lord has given to each of us a spirit of courage or a spirit of power. So ito yung ating narinig na yung espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi espiritu ng kaduwagan. No? So bilang mga Kristiyano, as believers, as empowered by the Holy Spirit, last Sunday lang, no? Niremind sa atin na we are empowered by the Holy Spirit. So ang espiritu na natanggap po natin, lalo na nung tayo ay nabaptize of the Holy Spirit, ay nandyan na sa atin. At yung natanggap natin, hindi espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng katapangan. Kaya dapat ang mangyari sa atin ay ang Satan, balik natin ito. So Satan and his forces have to flee with a Christian stance. He's strong in the Lord and in the power of His might. So ito yung na sinasabi ko madalas na bilang nasa deliverance. Noong una, ako nasa deliverance, matakotin ako kasi lalo na kapag makita mo na, no? Ito yung hindi namin kinikwento, even the exorcist praise, hindi nagpukwento kami tungkol sa aming mga karanasan dahil mahigpit ang mga pagbibilin sa mga exorcism na hindi namin ikukwento dahil dalawa lang ang pwedeng puntahan. Maaring kayo ay maniwala o maaring inyo kaming pagdudahan na nasira ang ulo. Kasi kapag once tayo ngayon as believers, as mga leaders, dapat aware tayo nito na talagang may demonyo, no? May devil talaga, na kung hindi pa kayo nakakita umiikot sa ulo, huwag na ninyong hintayin na makakita kayo. Kasi baka mamaya tatakbo kayo at hindi sapat yung inyong tapang na nandyan. Kasi sa totoo lang, may mga nag-elevate, may nagtatapon ng mga gamit, may mga baso na tinatapon. Marami kasi ang daming mga klase ng position ng demonyo. Kaya kung babanggitin natin ngayon ay hindi sapat para banggitin yon at bawal kung gabi. No? Bawal kung gabi. So ang mga deliverance, umaga namin pinag-usapan. Pero sabay pananakot na rin. O tingnan niyo. Okay, namin ko pa ng kanina na dapat yung espiritu na nandito sa atin matapang. At hindi dapat tayo tumakbo. Amen? Amen. Hindi dapat tayo tumakbo. Sa kanas may tumakbo. One time po, pero napusis, pagpusis, no? Yung si LSS kami sa Marulas, mga teachers, pag lumutang yung tao, pag lutang niya, tumakbo yung mga teachers ngayon. Baptism the Holy Spirit, ha? Lumutang yun. Pag mulat ng mulat yung mga nag-pray over sa mga intercessory, ang ibang teachers nandun na sa baba, nagsipagbabaan. Ilan na lang yung naiwan, kunti na lang naiwan, at umiiyak pa. Bakit sila naiwan? Dahil principal nila yung napusis. Okay. So, Satan is real and powerful. Hindi po biro ito. Okay? Paano mo matagumpayan kung hindi mo ito alamin? Kung puro na lang tayo takot, padaig sa takot natin. Ikaw ang madaig ng kaaway.
At maraming strategies din ng mga kaaway. Kaya hindi nag-uubos. Kung na-updated ngayon, updated din ang kaaway. Kung uso ng computer ngayon, uso din ng computer ng kaaway. Kaya ang kaaway hindi nagpapahuli. Nagsikap yan na advance. Kaya mayabang gusto ma-advance siya. Ganun talagang mayabang para sumasabi talaga na gusto niya advance siya. Pero hindi niya ma-advance kasi hindi niya mabasa kung ano talaga ang ng Diyos, no? Para sa atin. So, which is na tayo believers talaga, maniwala tayo na may demonyo kasi yun nga ang dahilan kung bakit maraming mga masabi natin matagumpay na pero bagsak pa rin, bumabagsak sila. Kasi hindi sila niniwala na higit na powerful si Satanas kaysa kanya. Kahit ikaw na ang pinakamagaling sa lahat, pagdating ng araw na bagdain ka ni Satanas, yan ka. Demonyo lang, dalawang demonyo lang bumangga sa iyo. Kahit ikaw na ang pinakamagaling, bukas na bukas bagsak ka. Ewan ko kung anong pagsasabihin mo. Baka i-opposite mo na, negative mo na lahat ng teaching. Kasi sa naranasan natin, maraming strategy ang kaaway. Physical, spiritual, emotional, psychological, relational, financial, material, marami pang ibang mga strategy ang kaaway. So, totoo po siya. Kaya nga lagi natin sinasabi, you pray, you pray, you pray, you pray, you pray. Kasi ito lang ang paraan. Mamaya malaman natin yan ang mga reasons. Bakit kailangan natin mag-submit sa Diyos. Okay? So, the devil is alive and active in our world. So, ito si Monsignor Curado Baldosi, ito siya ang exorcism sa Vatican. So, sinabi niya, the devil is alive and active in our world. So, buhay na buhay ang kaaway. At ang pinaka-problema nito, ang ibang kaaway pumasok sa tao. No? Ibig sabihin, nagtago siya sa tao. Eh, sabi pa naman sa Biblia, hindi tao ang kaaway mo. Eh, minsan tayo, personalan ang dating, di ba? Pag pinipersonal na natin, hindi na natin akalain na itong taong ito ay mabait at mabuti talaga, maaaring na-influence lang ito. Di ba? Na-influence lang ito. So yung nagtago yung tao, so mahirap na kasi pag sinabi nga, na bawal maghusga. Sabi talaga ni Lord na bawal maghusga kasi tanging Diyos lang na maghusga talaga kasi ang demonyo nagtatago Nagtatago, binuin mo, lumuluhod na rin siya. Nag-rosary na rin siya, pumapasok sa simbahan. So, pag sinabihan mo to, ikinukurit mo to, do not judge me. Pero ang action, nagpapakita that he or she na-influence sa kaway, bakit ka magagalit? Inurit ka sa tama na dapat mong gawin. Pero sino ka ba para mag-correct sa akin? So that is a sign na na-influensyahan o na-influence siya. So, aktibo siya. Hindi lamang sa labas, kundi dito sa loob simbahan. Diba sabi ni Pope Paul VI, ang demonyo ngayon ay nasa loob na ng simbahan. Kaya mas maraming chismosa sa simbahan. Mas maraming naninira sa simbahan. Maraming kaaway ang simbahan. Kaya nga, dahil pumapasok ng simbahan, ang iba lumalabas sa simbahan. Hindi na nila na kayanan yung mga atake ng kaaway sa loob ng simbahan. Kaya matibay. Matibay po ba kayo? Amen. Pumalakpak ngayong matibay. Blessed Pope John Paul II, and his encyclical Vita Consecrata 1996, number 36, warned us that there would be no growth in spirituality without the knowledge of spiritual combat. Kahit ikaw na ang maalam sa lahat ng doktrina. Iyon na ang Biblia. Iyon na ang mga CCC. Iyon na ang mga CFC. Alam ba yung CCC o CFC? Baka mamaya, Kentucky na yung inyo. Okay? So, lahat ng turo na sa iyo na. Ikaw na pinakamagaling sa pag-aaral sa theology. Pag hindi mo i-accept na may spiritual battle. Okay? Kaya nga, maraming mga theologian, imbis na nililid sa atin sa holiness, nililid sa destruction. Kung sino pa yung maraming alam, yung pa yung mayabang, mapagmataas. Now, with this, ang kanyang nalaman is Word of God, pero may habang. Ano tinuturo kaya ng Word of God sa kanya? Ano kaya tinuro ng theology sa kanya? At ang tinuturo ng theology, lumalabas sa bibig niya. God's love,
Tapos, love one another, forgive one another, let us understand one another. Pero ang nangyari, siya mismo na theologian, malayo doon sa kanyang sinaturo. Kaya si Jesus, sabi ni Jesus, sige, sundan ninyo ang kanyang sabihin, huwag niyo sundan ang gagawin niya. Kung wise tayo. Kaya lang, dumarating din po sa punto na ayaw na niya, ayaw ko na rin. Na-discourage na rin ako. Wala na siya, hindi disappear na rin ako. Hindi dapat doon. Diba? Sabi natin, ang relationship natin, kailangan nakabuild siya kay Kristo. Hindi kanino. Amen? So, knowledge. Okay, si St. Augustine of Hippo, no? Sabi niya, without the protection of God, Satan will kill us and drag us to hell. Paano ka kumuha ng protection? Minsan may humihingi sa akin, brother, may prayer of protection kasi mga deliverance. Eh, bawal yung ibibigay kung hindi ka nag-deliverance seminar. So, pwede bang humingi kung piya? So, one time, naiwan ko sa table, kinuha niya, pinaserox. So, hindi lang ako hindi lang ako parang kasi prudency sa simbahan, malakas eh. So, huwag mong hiyain ang tao, maybe good intention siya. So, pero hindi pa rin tama kasi hindi siya permitted. Doon pa lang, step ni devil yun. Kasi nag-i-interest ka na without knowing doon sa may-ari ng na devil na yung influence ng devil yun. No? So, inano ko lang, hindi ko pinansin, hindi ko inano, parang in-ignore ko. No? Kunwari, hindi ko alam. Eh, minsan pa naman, makumanda yung gift of discernment ko, ma-discern ko. No? So, hindi ko lang yan para hindi siya mapahiya. Pero, ginawa niya yun. So, sana, pag doon sa protection, kahit may memorize mo pa yung protection prayer. Kahit iyon na yung prayer protection, memorize mo yun. Kung hindi mo alam kung ano ang rules doon sa protection prayer. Kaya nga, isang community, nag-deliverance, in the name of Jesus, no? Anong nangyari? Na may napusis habang nag-deliverance yung leader. Eh, walang alam yung leader, sumunod-sunod lang, gumagaya-gaya. Uy, paano yung gagawin? No? And thanks be to God dahil ako yung speaker ng time na yun. Hindi sana ako kikilos kasi kaya lang tumagal eh. Nagtapunan ng upuan eh. Kaya hinawakan ko. No? Tapos deliverance. So, thanks be to God naman, sumunod yung leader. No? Sumunod yung demonyo. So, yun yung inano ko. Winarning ko kagad yung community. Never kayo mag-say ng deliverance. No? Kung alam ko, hindi niyo alam. Bagas ganito, huwag niyo gamitin ang armas na hindi niyo. At wala kayong alam kung paano i-dismantle ang pagbalik nito. Diba? So, hayaan niyo yung mga military. Diba? Amen? Huwag na natin pakialaman. So, paano ba kumuha ng protection? Okay? Kasi, sabi, sa prayer brother dyan, yes, prayer, malaking bagay yung kumuha tayo ng protection, pero mayroong gagawin eh. May gagawin. Ikaw na yung pinakamagaling na prayer. Brother, o ikaw na yung pinaka-prayerful. Kung wala pa yung protection ni God sa'yo, mapahamak ka pa rin. So kaya submission, mahalaga. Kaya nga isa sa bagay na makita natin na habang tayo natututo, halimbawa, nung isang tao, prayer leader siya, nung hindi pa siya prayer leader, nakita natin siya na napaka-humble niya. So kaya tayo, nakita natin na gusto natin gawing prayer leader kasi nakita natin yung spirit of humility sa kanya. Tapos nung naging prayer leader na siya, nakita pa rin natin yung spirit of humility, but habang tumatakbo ang panahon, lumalaki ang ulo. And that is a sign of spirit of pride na. Kasi dapat ma-maintain yun eh. Ma-maintain yun. Kaya ang nangyari ngayon, imbis nung time na yun, magtagumpay siya pagdating dito, kahit na naging prayer leader pa siya at magaling siya mag-prayer, kaya lang lumaki na ang ulo niya at hindi na sumusunod sa mga tinatawag nating obedience, ay yari siya. Obedience is greater than sacrifice. Natutuwa ang demonyo pag hindi ka sumunod. Lalo na kung ito'y mabuti. So James 4:7, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So why should you submit to God? What would you gain by submitting to God? So ano kaya? So, mayroon tayong dalawa. No? There are no forces operating on earth. No? So the good and the bad. So ito'y parehong nag-exist dito sa mundo. No? Pag nandun ka na sa langit, puro good na yung doon. Pag doon ka naman sa impyerno mapunta, puro bad na naman doon. Kaya
Kaya lagi doon nagbubuksingan ng nasa impyerno. Okay? Kaya walang gagawin doon kundi magmura na magmura mula umaga hanggang maghapon, walang tulugan na magmura doon. Tadyakan dito, tadyakan doon, sisiyan dito, sisiyan doon. Kaya wala talagang kasiyahan doon. No? Mainit pa, wala pang kasiyahan, wala pang pagkakaisa. So sa langit, nandoon ang kasiyahan. Kaya ang pwedeng pumunta doon ay yung tao talagang sumusunod. Di ba? Matthew 7:21, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng Diyos. So malinaw po yun. Sino lang pwedeng makapasok? Yun yung sumunod sa kalooban ng Diyos. So, sumunod, ha? Sumunod. Hindi mag-memorize, sumunod. Hindi sinabing mag-memorize. Kahit ang ating gospel, hindi na sinabi, go to the world and memorize the books. Eh, sumunod ang mahalaga dito. So, the good and the bad, and whichever words you submit to control your life. So, ano ba yung mapili mo? Yun yung direction. Kasi submission equals to direction. Okay? So, we are creatures of choices, and our choices determine our today and tomorrow. So, ito po yung Deuteronomy chapter 30:19. No? Sabi na, I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, blessing and curses. Chose life so that you and your descendants may live. So, ikaw ang pumili. Curse or blessing? Siyempre, sa ngayon, gusto natin blessing. Amen? Pero pag sinunod natin ang blessing, pag gusto natin yung blessing, ang requirements nun is sumunod. Submission sa ating Panginoong Diyos. So, yun yung ano. So, maraming gusto ng blessing, pero ang nangyari, wala pa rin talagang pagbuhos ng gusto is because wala naman talaga totally na nagkaroon ng submission. No? Submission. So, ito po yung one reason. So, reasons to submit to God. First, empowerment. God certainly is far higher than the devil, and submitting to God is to be empowered to operate in the same level with God. Daniel 11:32, the people who are loyal to their God shall stand firm and take action. So yun yung reason, number one, bakit kailangan natin mag-submit kay God. Sabi, hindi ako natatakot sa demonyo. Yung isang pinirobber namin, kay cancer yung sakit. Hindi ako natatakot ng demonyo kahit magpakita siya ngayon. Hindi ako natatakot sa kanya. Ako naman nagsasign of the cross. Nagsasign of the cross kasi pumayat na gano'n din ako. Delikado. No? Isa-sign of the cross na ako, sign of the cross na. Pag-sign of the cross ko, sabi niya, ba't ka nagsasign of the cross? Takot na brother ka? Ako, hindi ako natatakot. Ako, Diyos ko, ano ba itong mangyari ito ngayon? No? Pero alam po ninyo, sa dami niyang hinahamon ng demonyo, binagsakan siya ng demonyo ng kung ano-anong sakit. Ang tumapat na demonyo sa kanya sakit. Pero sa kakahamon niya, hindi niya naintindihan na umarap na ang demonyo sa kanya. At kakumpling-kumpling niya araw-araw. Bakit nagkaganito? Mabait naman akong tao. Bakit ako ganito? Nagsisimba naman ako. Bakit ako nagkaganito? Eh paano? Eh niya, i-cover mo yung sarili mo, i-empower mo yung sarili mo, i-submit mo kay Lord. Hindi, nanghamon ka sa demonyo. Kaya never po kayo manghamon ng demonyo. At kami, ang mga exorcist po, hindi nagbibiro. Hindi nagjo-jokes tungkol sa demonyo. Kasi ang demonyo totoo. Hindi nagjo-jokes pagdating yan. Kaya kita niyo mga deliverance, pag proper deliverance yan, kita niyo parang strict to, parang ano. Kasi hindi strict yung, kundi nagpakita na ng discipline niya sa sarili niya, at yung alertness, yung vigilant niya sa taingan niya, yung mga lahat ng sinsisi, inupin na niya para i-vigilant din. Kaya sa baptism of the Holy Spirit, maraming sabi, kaya mo man niya mag-talk ng baptism of the Holy Spirit, yes, kaya mo. Pero paano sa pag-processing ngayon? Magpasalamat ka kung walang demonyo mag-atake. Paano kung atakihin at mag-under lahat yung mga demonyo doon sa tao? So ano ngayon ang mangyayari sa'yo? Kung walang demonyo mag-atake sa'yo, na literal, ikaw ang atakihin emotional. Kaya, after baptism, lamya na. Tapos, makaramdam ka na bakit nawalan ka ng saya. Ba't nawawalan ka ng gana? Hindi mo ma-define kung saan ang galing yung ganung naramdaman mo. No? So dito, never ka mag-jokes kasi totoo eh. No? Totoo. Okay? So, gusto lang natin na ang Diyos. Minsan, tinanong namin yung exorcist priest na nagturo sa amin. Sabi, Father, bakit hindi ito binabanggit sa buong simbahan? Sa lahat para makakaalam. No?
Sabi niya, nakita mo naman ang mga tao. Okay? Pag di mo yung pag-usapan, either na sila titingnan nila o kaya sila ay tatakbo. Kaya mas higit na nakapokus ang simbahan doon sa pag-encourage sa bawat isa na mag-submit kay Lord. Kumilala sa Diyos. Sambahin ng Diyos. At pagdating ng araw, idahan-dahan ito buksan. Dahan-dahan ito buksan. Para dito. Kasi lalo na si Pope Benedict XVI, nung siya ay nagsimula sa kanyang pagiging Pope, ay binuksan niya ang exorcism. Kaya maraming pari na tinitrain sa exorcism. Until now, may mga pari pag-itrain sa Vatican para mag-ano sa exorcism. Binuksan niya. Kasi para mamulat ng tao, para magiging banal. Kasi, kaya nga daw hindi naging banal ang tao, gawa ng, parang wala na nangyari. No? Kaya nga may demonyo eh. Kaya ang demonyo allowed by God, permitted by God, hindi kinuha ang power ni Satanas is because ang purpose ni Lord para makita ng tao kung gaano magpapahirap si Satanas upang yung tao ay magdesisyon na siya ay magbagong buhay at maglingkod sa Diyos upang maging banal. So the purpose, the reason ni Lord para bakit niya allowed si Satanas na mumukilo sa buhay ng bawat isa natin para maging banal tayo. Kaya si Lord naman, mayroon siyang knowledge na hindi mo maaro, pero ito po yun, si St. J. Magalgani, napusis, santa na yan ha, napusis ng demonyo. So, pinapakita, kasi ang ipinakita sa atin dito, pag napusis ka ng demonyo, ang laki ng kasalanan mo. No, si St. J. Magalgani, napusis siya, allowed by God, not because of siya ay makasalanan, or sa kanyang multa self, kundi ipakita sa tao na talagang nag-exist ang demonyo and you need to be holy. Kailangan tayo maging banal. Kailangan natin pumilos. At magpakatotoo sa ating paglilingkod. At hindi tayo magbiro-biro dahil hindi nagbibiro ang kaaway. Seryoso ang kaaway para ilayo tayo sa Diyos. Gagawin niya ang lahat para mabawi ka lang sa Diyos. Gagawin din ng Diyos ang lahat para mag-serve ka sa Kanya. And it is your decision. Nagbabase lang ito sa decision. So hopefully, mag-decision tayo lahat para tulipang holy. Again, ang kaaway sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? Second, success. God is a God of success. When you yield to God, you become exposed to God's kind of success. So, magiging matagumpay tayo. Diyos ho this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. Sino po dito nagbabasa ng Biblia every day? Every day? Okay? So, hopefully, every day tayo magbabasa ng Biblia. Sabi nga, may isang tao sabi, mag-exercise ka every day, religiously, gawin mo ito. Kaya, nag-exercise 1, 2, 3, 4, imin. 1, 2, 3, imin. Tanong yung asawa, bakit kayo nag-imin-imin? Kasi sabi ng doktor, religiously. So, every day, no? Basahin natin ang Biblia every day. Kasi doon tayo magtatagumpay. No? Alam natin ang Biblia, magbibigay ng knowledge nagbibigay ng wisdom, at nagbibigay strength ang Biblia. Kaya kailangan natin basahin. Kahit ano tayong kabisi, give time para magbasa sa Biblia. Kasi sayang yung pinag-aralan natin lahat every Wednesday. Sayang lang din yung treasure. Sayang lang din naman yung mga pagdakdak ng pari at saka mga treasures na din the Bible. Tapos wala rin naman din nangyari. Kaya, no wonder, babagsak tayo lahat pagdating ng panahon. Hello? Hi! Rakpan natin ang Diyos. Third, fulfillment. Many people are not fulfilled because they fail to submit their life, ideas, family, business, vision, etc. to God. Submission to God is in every area of your life enthrones God as your counselor, guide, and leader over your life. God takes care of what is committed to Him. So ito yung po yung pinakamaganda sa natin na kapag tayo ay nagsasubmit sa Panginoon, no? So, ay nagkakaroon tayo ng fulfillment. So Psalm 37:5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Kaya nga everyday tayo, no?
pinaremind ni Lord. Pag nakita natin divine mercy, Jesus, I trust you. Yun sa atin. Jesus, I trust in you. Pero si Jesus, trust me. Trust me. Tiwala. Kaya, feeling na to remind her siguro. Kaya ibig sabihin ko, pag submission kasi, hindi nangahulugan na walang problema. Diba? Ay, kasi ang demonyo resist mo kasi may problema May laban na mga nangyayari So, kaya kailangan nating magtiwala sa Diyos. No? Para magiging successful tayo, fulfill tayo. So, praise and joy. A life submitted to God is a life of peace and joy. Alam natin to yung peace and joy na ito, di ba? Ito yung kapayapaan, ito yung kagalakan. No? Hindi ito kasiyahan kagalakan. No? So, yung kapayapaan at kagalakan na dulot ng ating Panginoon sa atin. Ito yung, kahit dumadaan tayo ng mga pagsubok, nandoon yung saya mo Nandun yung kagalakan mo. Nandun yung kapayapaan na hindi siya nadidisturb. Hindi siya nadidisturb sa mga problema doon sa paligid. Hindi siya mapanik. Kaya kapag may problema, napapanik ka pa rin, ibig sabihin, nadidisturb yung peace mo. So, kailangan i-check siguro natin kung sino ba ang naka-enthron talaga sa akin. No? Kasi, bakit tayo napapanik tayo? Alam naman natin na totoo talagang may laban Kaya may laban, so bakit ako magpapanik na mayroon naman akong Diyos, no? Na mangangalaga sa akin. Mayroon naman akong Diyos na hindi magpapaya sa akin. Diba? Numbers 23 verse 19, sinabi niya, ang aking ako ay Diyos, hindi sinungaling na tulad ng tao. Ang sinabi ko ay ginagawa ko. No? So kung anong sinabi ni Lord sa salita niya, gagawin niya yun. Kaya nga sa Jeremiah 1:12, sabi niya, ako mismo ang magbabantay sa aking sinasalita. Bakit niya babantayan? Dahil gusto niya na ang lahat na nakasulat ay maganap, mangyayari. Kaya dito, sana hindi ma-disturb yung natin. Kasi kahit may problema, hindi naman din yung time na parang may problema na parang wala na. Hindi naman din yung gano'n, no? Yung dito, na kahit matindi ng pagsubok na pinagdadaanan mo, nandun yung peace, nandun joy. At ang bunga nito, lumilitaw ka pa rin sa gawain. Kasi hindi ka affected. Diba may kwento ko sa inyo? O ayaw ko kung dito ko na kwento sa inyo yun. Bakit ang isda na nagagaling sa maalat na, pagkukaasinan pa? Diba? Kasi matabang siya. Kaya kahit nakapaligid siya doon sa mga maalat, affected, hindi siya affected. Kaya ganun tayo, tumulat tayo sa isda. Kahit napalagiran tayo ng mga matatakot na problema at pagsubok, huwag na tayo maapektuhan. May Diyos tayo. Amen? Para natin ang isa. Psalm 16 verse 11. You show me the path of life. In your presence there is fullness of joy. In your right hand are pleasure forever. So, 5. Protection. So, ito na ngayon. Ikalimang reason kung bakit kailangan natin mag-submit kay God ay ang protection niya. So God protects everyone that is under His care. No force can harm you when you are under God's covering. Alam po niyo, yung sinabi ko kanina, no? Parang bullpen pa. No? Yung bullpen, hawakan ng kamay ng tao, isusulat niya. Sumusunod yung bullpen. Kaya, kung ano ang nasa isip ng taong nasusulat, yun ang nangyayari. So, ganun din po ang mga believers. Hayaan natin na ang kamay ni Lord umawak sa atin. Umawak sa atin. At kapag nandun yung complete submission natin kagagay, complete submission yun Complete submission yun. Kung ano ang plano ni Lord, bahala siya. So, bahala siya. Diba, sabi doon sa John 3:18 ba yun? Ang sabi doon na ang hangin ay pumupunta kung anong ibig niya, pumunta, hindi mo alam kung o yung hangin. So yun yung na pumupunta man ang kahit saan direction, ikaw, ako, na believers, na minahal ng Diyos, hindi matatangay. Hindi matatangay ng anumang pagsubok. Kasi kung saan ang hangin, doon tayo. Hindi tayo kumukontra. Kung yung mangingisda, yung bangka nila, pag may hangin na po malakas, hindi na po daigin yung paddle nila.
No? So mayroon na silang layag na tinatawag, pag gano'n. Tapos, ang paddle, ano lang nila yan, no? Ipanatilihin lang nila yung paddle, tapos susunod lang sila doon sa hangin para hindi ligaw. So yung paano nila, no? Ganun po yung submission natin kay God. So nung naligo kami sa Morong Bataan, lumulutang-lutang yung iba doon, no? Lumulutang-lutang. Bakit lumulutang? So, mayroon ng paturo, bro. Turuan mo nga ako paglutang, yung pagpuplot doon sa dagat, no? Nung sabi ko, sige, buhatin kita dito sa puwit mo, tapos sige, bitiwan kita. Nung nabitiwan ko, nalulog. No? Hanggang nagtanggap talaga ako sa sige, ikaw na naman, hawak naman, ako naman dito, no? So, tapos ako doon sa kwentong mawak, bitiwan, nalulog, dito na naman, parang sige, ganun-ganun ka. No? So, ito muna ang practice mo, lamuin mo na. No? Nung natuto na, inikot-ikot ko na, natuto na siya, padyak naman, padyak. Padyak na naman siya, padyak. Sige, tumihaya ka. Alam mo ba gano'n? Hanggang natutunan niya ang paglutang. So, hindi siya nag-move. Sabi ko, ganun ang complete surrender. Para lumutang ka, huwag ka mag-move. Complete surrender. Submission. Submission. Pag ganun, may protection tayo. So, sa Isaiah 54 verse 10, no weapon that is fashioned against you shall prosper, and you shall confute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of servants of the Lord, and their vindication from me. Says the Lord. Pag sinabing says the Lord, maganap yan. Kaya walang anumang klaseng mga armas na nakikita ng dalawa nating mata. Even yung mga salitang hindi maganda na pwedeng tatama sa atin. Hindi tayo maikaltuhan kasi protektado tayo. So, one time may sinishare ako sa exorcist priest. Sabi ko, Father, bakit ilang beses ako na naginip ng ahas? Punong-puno yung kwarto ng ahas. Tapos ang lalaki, iba-ibang klase. No? Tumakbo ako. Nung tumakbo ako, nasagasaan sila ng bus. The following night naman, panaginip, ahas na naman. Yung nasa ahas naman, nandun naman ako sa isang bilog na bula, no? Nasa loob, na yung mga ahas, yung binom nila, binura na nila, kaya nag-iba-iba yung kulay nandun sa pero hindi nakatama sa akin. Sabi ng palit, ibig sabihin, since si God talaga ay pumili sa iyo as deliverance minister niya, hindi ka mapapahamak. As long as na mayroon kang submission sa kanya. Kung wala kang submission, papasok. Kaya one time, mayroon na hindi ako sumunod dun sa request ng deliverance. So sabi ko, di mo na ako, pahinga mo na ako. Gabi noon, ang liit ng ahas, panaginip ko, pumasok dito, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit. Uminom na ako ng hulumutan, wala pa rin nangyari. Sobrang sakit. So, ang ginawa ko, doon sa panaginip, tumayo ako, tapos may ginawa akong pumunta sa isang lugar, tapos nag-deliverance. So, saka palang nawala yun. Hindi ko delikado pala pag hindi sumunod eh. No? Hindi na yung malaki, kung may maliit eh. No? Okay. So, victory. So, this is guaranteed when you submit to God. God is the Almighty and He will prove Himself in any battle you may be facing. So, magkakagumpay tayo. There is victory in God. Second, provision. Submission to God commands provision from Him. God is committed to supply all your needs when you totally yield to Him. Totally, ha? Hindi lang basta-basta, minsan meron tayong, seek first the kingdom of God, no? And His righteousness. Ang ginipain natin kasi doon, inuna ko naman si Lord, umatin ako ng prayer meeting, umatin ako ng seminar, umatin ako sa inuna ko si Lord. No, hindi naman yun ang ibig sabihin eh. Pwede natin yung i-consider, pero ang ibig sabihin talaga yung paggawa natin doon sa sinabi. No? Paano na ngayon? Kahit naman ikaw titira simbahan, kung palaaway ka pa rin, wala din nangyari. Amen? So nakuha niyo yung punto? Sumunod talagang importante. No? So Matthew 6:31-33. So therefore do not worry, saying what will we eat or what will we wear? For it is the Gentiles who strive all these things. And indeed your heavenly Father knows that you need all these things. But strive first for the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. With good health. Siyempre, ito yung gusto natin. Walang sakit. Diba? So sickness and diseases are not from
Sa healing po, malinaw po yan. No? Kasi meron kami pinipray over, ay ito na, sakit na ako, galing ito sa Diyos. Sabi ko, hindi na ako kami mag-pray over. Nagalit, bakit daw hindi pray over? Kaya daw ako pinapunta, magpa-pray over eh. Sabi ko, talagang matibay siya sa kanyang paniniwala na galing sa Diyos. So sabi ko, pag gano'n, hindi natin pwedeng i-pray over. Kaya ang lahat na pinahintulutan ni Lord, na lalo na kapag nakita ka na talagang ikaw ay pwede niyang gamitin ng kasangkapan para sa kaligtasan ng iba, redemptive suffering ang ipahintulot ni Lord sa'yo. Pero I think it need to redemptive suffering. Kasi ang redemptive suffering, i-pray over mo man siya o hindi, kusang mawala yung sakit. Kahit padulugin mo siya na buong araw yan, i-pray over mo, huwag mo ialis ang kamay mo, hindi gagaling yung redemptive suffering. Kung mawawala yun kasi may purpose lang. Pag na-serve yung purpose ni Lord, mawala na kaagad yun. Okay? So, pero yung ibang klaseng sakit, hindi yan. Kaya kailangan mo nga sa doktor, gamot eh. Kaya ka nagpagamot, gusto mo na gumaling ka, tapos sabihin mo galing sa Diyos. So, malinaw yan sa healing ministers na hindi galing sa Diyos ang mga sakit. Tandaan natin, sabi din doon sa John 10:10, napalito ako para magbigay ng buhay ganap at kasyasya. Yun ang gusto ni Lord. Hindi kasama itong sakit. Kaya, this is not from God. When you submit to God, He takes them away from you. Exodus 23:25, you shall serve the Lord your God. He shall bless your bread and water, and I will take sickness from your midst. Pagpan natin ang Panginoon. So ito yung gusto ni Lord. So 9, long life. Sabi, gusto ko mahabang buhay. Kayo po, gusto ko mahabang buhay. Gusto ba niyo mahaba ang buhay? So gusto niya ibigay sa atin ang habang, yung long life dito sa, hindi habang buhay. Kaya kailangan malis tayo dito, long life. So, ito yung ano niya, God desire that you enjoy life and have it in abundance. But this is only possible when you yield to Him. Kaya kapag hindi sumunod sa Panginoon, maaga talaga mamatay. Kaya sabi nila, ako, mahirap magpakabait, brother, kunin ka ni Lord. Hindi po totoo yun. Kaya marami tuloy, hindi na lang tuloy hinahalo niya yung puti at saka itim. Kasi ayaw niya masyadong puti, kasi maagang makuha. Ayaw din niya masyadong itim, kasi mapunta sa impyerno. Halo lang para matagal-tagal. Kasi hindi man yun pwede po. Kailangan nating sikapin. Mahirap man maging puti talaga, pero sikapin. Ang sikapin talaga natin. So Psalm 91:14-16, those who love me, I will deliver. I will protect those who know my name. With long life, I will satisfy them and show them my salvation. Kaya makita mo yung lahi ng mga lahi natin. Yung apelido mo, napunta na naman, nagkalat yung apelido mo. So, pero kung nawala ka agad yung apelido mo, masakit yun. Eternal life. So ito yung pinaka-ultimate benefit of submission to God is eternal life. Siyempre, ang buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. This is a life of peace with God after death. Kaya tayo nagsasakripisyo. Kaya tayo talagang gumagawa ng lahat ng paraan para tayo ay magkaroon ng katagumpayan. So, John 10:27-28, my sheep heard my voice, I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. Diba? So, talagang iyan ang pangako ng Panginoon. Basta, lahat tayo ay mag-submit sa Panginoon. Tandaan natin, sumunod yung submission, obedience, and direction. The divine order for successful resistance is that we must first submit ourselves to God. Pero on our part to submit to God means depend at the hand of the enemy. Lilitaw ka ngayon, baka sa buwan, wala ka na. Kasi kahit gano'ng galing, sabi ko na kanina. So by submitting ourselves to God, we not only come under His headship and protection, but we then allow Him to be the general to lead the fight for us for which He had already won. So nandiyan ang Diyos, mauna. Okay, nasa likod ka. So victory begins and ends with our submission to God. In conclusion, submitting to God is the wisest thing to do. It offers you abundant life here on earth and behind. Therefore, it's sure to submit to Him. So, siguraduhin natin na talagang nagsasubmit tayo sa ating Panginoon. So, now let us pray. So, tayo po'y umupo lang. So, alam mo natin yung awit nito. It's not like it. But try to close
your eyes and focus to life. No? Tapos kung feel mo yung love ni God and isabit ang sarili mo para sa Holy Spirit. Father God, we thank you. We praise you. Sa gabing ito, ganito yung mga anak nakikinig sa iyo. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Amin pong sinasabit ang aming sarili sa iyo. Ang aming mga pangarap, ang aming buhay, ang aming lakas, ang aming mga talento, ang aming kahapon, ngayon at ang darating. Kaya amin pong sinasabit sa iyo. Lahat ng aming mga mahal sa buhay, ang aming kalakasan at ang aming kahinaan, ang lahat-lahat na nasa amin, ay sa iyo namin ibibigay. Kapag ikaw lamang ang Diyos namin, ikaw lamang ang Diyos na maaaring makatulong sa amin sa lahat ng oras. Kaya po, inaasahan namin ang iyong protection, ang iyong pagpapala, ang iyong paggawad sa amin ng long life, good health, and eternal life. Yes. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart.
Son, and to the Holy Spirit. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Marami pong salamat and God bless us all. Magandang gabi po.